Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ito, ang nagpadala ng kwento na pinamagatang multo sa barko at yung maiksing kwento na pinamagatan yung Torotot. Pasensya na at naputol ang pangalawa at pangatlong karanasan ng kasamahan ko. Karugtong po ito ng pinamagatan yung ang kwento na pinakahuli na Torotot nun. Ang kwentong ito ay hindi katang-isip lang. Nangyari ito sa totoong buhay. Maklaro ko lamang na wala akong sinisiraan na tao at wala rin pong tao ang pinipilit maniwala sa kwento na to. Basta ang karanasan ng mga nasambit na individual dito ay nangyari talaga na sila mismo magpasa hanggang ngayon ay saksing buhay sa mga hiwaga at katotohanan na merong mga ganitong nilalang. Sa katunayan, nakakasalamuha pa natin sila sa araw-araw. Kasi hindi lahat ng aswang masama. Marami lamang masama pero kahit ano pa ang ingat ng aswang na hindi makagambala. Kaso, meron silang tinatawag na dungan o aura na kahit sila ay hindi nila kayang kontrolin. Kapareha ng masamang amoy nila. Kumbaga, nakapagbibigay sila ng usog pag sila ay nakabate nang hindi nila nalalaman o kontrolado. Mga ganon. Pero kahit ano pa man sila, ay kaparehas lamang natin silang isang likha. Although, hindi natin alam kung kailan at saan sila nagsimula. Itong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng isa sa mga kasama ko sa barko. Ilalagay natin ito sa kanyang point of view. Simulan na natin ang karanasan niya. Ako po si John Wen Fermisa ng La Paz, Iloilo. Isang trainee officer engineer dito sa barko. Nasa 30 taong gulang na po ako. 9 na taong seafarer. Kung maririnig man ito ng pinakamaganda kong asawa at mga buting kong anak. Patawad kung hindi ko na nakwento sa inyo ito. At dito pa maririnig kay Sir Seth. Gawa ng abala ako palagi na hindi tumatagal sa bahay dahil sa trainings at sampanan naman sa barko. Nagsimula ang pagkamulat ko sa mga aswang nung nasa grade 6 pa lamang ako. Although, kalat na sa amin ang balita na sa kabilang sitio ay merong grupo ng aswang na pakalat-kalat at tinutugi sila sa kadahilan ng merong nakunang buntis at kalunos-lunos ang nangyari sa sanggol nung lumabas sa sinapupunan ng ina. Pasintabi lamang po sa kumakain. May nagpatotoo na palagi siyang binibisita ng aswang at yon ay ang kapitbahay nila. Kaklase ko pa. Nakita niya itong nakadikit sa dingding na parang paniki na kulay brown umano ito. Kaya niya ito nakita dahil ang hugasan ng plato nila ay halos harap na ang likod ng bahay ng buntis nilang kapitbahay. Sa mga oras na yun ay naguhugas ito ng plato, yung kaklase ko na ito. Nang walang ano-ano ay tumalon umano ang kung anong paniki na may katawang tao na nakadikit sa bahay ng kapitbahay nila at nawala na lamang ng parang bula sa bilis nun. At sa mga sumunod naman na araw ay nakita niya ulit ito hanggang sa nakuha ng aswang ang gusto niya. Namatay ang sanggol sa pangit na paraan. Balik tayo sa aktwal na karanasan ko. Pauwi na ako galing sa eskwelahan. Sa pagkakatanda ko ay maaga pa naman nun. Mga bandang 4:00 pa lang siguro. Dahil sa bata pa ay may kapilyuhan talaga. Alam mo naman, Sir Seth, basta sa mga ganung edad, diba?
Bago umuwi ay nagkayayaan kami ng mga kaklase ko na manguha ng lansones. Malapit sa highway, papunta sa amin. Doon na. Kain dito, kain doon. Basta masaya kaming nakanakaw ng lansones ng walang ano-ano. May biglang tumalon sa gilid namin, galing sa puno ng mangga. Isang parang aso na bubuhok pero kitang-kita mo rin yung balat niya. Yung tila ba parang may sakit sa balat. Maninipis ang buhok niya. Basta ganon. E di yun na. Siyempre ano pa yung hihintayin mo, di ba? Siyempre takbuhan na nun. Nang makaabot na kami sa highway ay doon na nanginig kami sa takot. At ang pinakamatindi, napakabaho ng aso na yun na parang pinaghalong ihi at pawis na ewan. Dumikit talaga yung amoy niya sa uniform namin nun. Nagpaalam na kami sa isa't isa na umuwi kasi medyo madilim na at baka mapalo na naman ni Mama. Habang pauwi na ako nun, gawa ng ang bahay namin papasok ay galing highway, hindi ako dumadaan sa pathwalk sa amin. Gawa ng mas malapit yung shortcut ko na alam kong dinadaanan nun. Nang walang ano-ano, naamoy ko na naman ng baho na kaninang kasing amoy ng asong humarang o tumalon sa amin. Bigla ko naman ding naisip yung nilalang na yon. Hindi ko po talaga maipaliwanag ng mabuti sa nakita namin ang figura ng kung anong hayop na yun pero sa pagkakataon na ito, nakita ko na talaga siya ng malapitan. Dahil sa patuloy ko na paglalakad, pansin ko na parang may mali sa bahay nila Ate Fe. Alam mo ba Sir Seth, yung bahay na hindi na lang tinapos ang dingding para mawala ang tatsulok, na naiwan hanggang bubong na sana. Basta, ganon, may espasyo. Naroroon ang nilalang sa patatsulok na butas. Ang kalahati niyang katawan andun sa loob at ang kalahati ay sa labas ng bahay. Lahat na ata ng buhok ko sa katawan ay nanindig noong mga panahon na yon, na para bang sinampal ako ng malamig na hangin. Ultimong ambato ko, nag-iinit. Yung makita mo na may taong nakasabit sa taas ng dingding ng bahay na yon. Tapos nagmamantika talaga ang katawan niya. Ang inaalala ko at pinagtatakan ko noon, bakit wala lang man nakakita marami namang tao sa bahay nila noon. Yun pala Sir Seth, si Ate Fe lang ang naiwan sa bahay noong mga oras na yon at natutulog ito. Natapos siguro ng halos 5 minuto ang tingin ko sa kanya dahil hindi ako makagalaw sa takot. Bigla siyang tumalon at napakakapal ng buhok niya sa ulo na nanlilisik pa ang mga mata. Bigla itong nawala. Hindi ko nakita kung saan pumunta, saan tumalon o saan nanggaling nun. Kung ano ang deskripsyon ng ibang sender, kung ano ang itsura ng isang aswang. Ganon na ganon ang nakita ko sa kanya. Siyempre dahil sa bata pa ako ay nilagnat ako nung gabi na yon. Pinatawas ako ni Mama at nalaman nila na inaswang daw po ako. Pagkatapos nun ay nakatulog na ako agad dahil santok at mahina ang katawan ko. Inaumagahan, dumami ang tao kina Ate Fe na bahay. Natagpuan pala si Ate Fe. Wala nang buhay nun. Buntis ito. Namatay din ang bata na nasa sinapupunan niya. Doon nagsimula ang paniniwala ko na totoo pala talaga sila. Bumabalik na naman sa isip ko ang katawan niya na naglalangis at sobrang baho nun. At kahit hanggang ngayon, hinding-hindi ko makakalimutan
ang naranasan ko noong kabataan ko. Dumaan ang mga araw na naging normal ulit ang mga nangyari sa buhay ko. Kahit na maraming kwento na marami nang nakainkwentro ang taga sa amin ng mga ganitong nilalang. Pero hindi po talaga siya mapatay-patay. Sa kadahilan ng maliksi gumalaw ang mga ito, lalong-lalo na sa hapon hanggang sa gabi, kung saan palubog at wala ng araw. Lumipas ang mga panahon. College na ako. Sanay na akong umuwi mag-isa at mahilig makipagbarkada. Meron akong kaibigan na itago na lamang natin sa pangalang Orlando. Hindi niya totoong pangalan. Hanggang ngayon ay buhay pa po itong tao na ito pero wala pong problema si Kuya Orlando, ang asawa niya. Nagkakilala po kami ni Kuya dahil taga-amin po yun at kilala yung pamilya nila sa pag-uuling sa amin. Sa katunayan, magpasa hanggang ngayon, business partner ko po yun. Sa isang hindi ginustong pangyayari, namatay ang kaisa-isang anak nila Kuya Orlando. Mga 1 taon o buwan pa lamang po ang bata. Hindi ako sigurado pero maliit pa. Subali nakiramay ako noon. Nagkayayaan na uminom kami ni na Kuya Orlando at ng pinsan nito. Nagulat ako dahil nakahiwalay yung baso namin at pulutan. Noong mga panahon na yun ay hindi ko pa alam at si Kuya Orlando na ang nagsabi sa akin sa mahinang boses na, "Aswang ang misis ko. Huwag kang matakot. Tao ako." Nagulat ako sa pagkakasabi ni Kuya Orlando noon. Pero ang pinsan niya na kaklase ko ay panay tangulang naman na ibig sabihin. Ako lang ang bisita na hindi pa nakakaalam ng lahi ng asawa niya. Natanggap ko naman kaagad dahil parang safe naman ako pero meron pa ring bumabagabag kahit papano sa isip ko. Pinabayaan ko na lamang ito. Oras na ng libing ng sanggol nila. Nanlaki ang mata ko kung bakit ang mga bisita at ang mga nakikilibing na pamilya sa bintana dumadaan. Hindi mismo sa sariling pintuan nila. Sa kuryosidad ay tinanong ko si Kuya Orlando at ang sagot niya, kailangan na sa bintana idan ng bangkay sa kadahilan ng isang sumpa sa aswang ang mamatayan ng anak at para matanggal ay sa bintana dapat ang daan. Noong mga panahon na yun, Sir Seth, hindi ko alam kung ako lang ba talaga ang tao doon sa namatayan. Dahil sa ang lahat ay parang normal lang naman na walang may nagtataka o merong nakikiosyoso kung bakit sila dumadaan doon. Pero natapos din at nalibing na. Umuwi na ako sa amin. Tapos ng sumunod na araw ay nabalitaan ko na lamang kay Kuya Orlando na umuwi na ang asawa niya sa May Dueñas kasama ng panganay nilang anak. Kahit hanggang ngayon ay gustong-gusto kong itanong pero wag na lang. Mas magandang konti lang ang alam pero normal pa rin naman ang Kuya Orlando na sa pag-uwi ko o bakasyon ay nagkakape pa kami minsan pag nakakadaan sa amin pag magdi-deliver ito ng uling. Ito naman ay ang sumunod na karanasan ng isa ko pang katrabaho. Kagaya ng una nating kwento, ilalagay ko na naman ulit siya sa point of view nito. Hello po Sir Seth. Ako naman si Charles Alegoria. Isa din ang operational level engineer dito sa barko. Ako ay taga Barotac, Nuevo, Iloilo. Matagal ng seafarer simula pa noong 1996. Ang karanasan ko na ito ay parehas ng karanasan ni Engineer Fermiza. Bago ko mailahad ang karanasan ko sa aswang, ay isingit ko lamang ang tinatawag na San Telmo o yung St. Elmo's Fire
Naniniwala ako sa San Telmo dahil kamuntikan na akong masunog ng apoy na yan. Ganito kasi ang nangyari noon. High school ako nang pumunta kami sa lamay ng mga pinsan ko sa isang relatives. Naabutan kami ng gabi noon. Nagkayayaan ng umuwi dahil sa gabi na nga noon. Naglakad na kami. Mga 1 kilometro pa ang tatahakin namin bago makarating sa bahay namin. Nang sa kalagitnaan ng damuhan kung saan kami dumadaan, ay meron kaming napansin na tila ba nagbabagang apoy na kasing liwanag lang ng sigarilyong malaki. Dahil sa kuryosidad, nilapitan namin yon. At walang ano-ano, biglang lumaki yung apoy na ito na parang kakainin ka. Nagbago ang kulay nito. Naging kulay pula. Tumalon-talon ito. At sa nakakainis na pangyari ay hinahabol-habol po kami ng patalon-talon ng apoy. Sa sobrang bilis naming tumakbo, wala nang lingon-lingon. Nalimutan ko tuloy ang tsinelas ko na kakabili lamang ni nanay noon. Nagkasugat-sugat ang mga paa namin. Sa dinami-dami ng sugat at pagod na pagod kami. Sa bahay na namin naramdaman lahat ng yon. Nung nawala na yung kaba sa dibdib namin. Imbis na paluin ako ni nanay, naawa na lang. Sumunod na araw, piyesta sa amin, Sir Seth. Ang karanasan na ito ay isang malaking pasasalamat ng pamilya sa nanay ko. Araw ng Biyernes, tanghaling tapat, nang hinahanap ng kabarangay namin na nawawala daw umano ang anak nila. Kami naman po dahil sa nagtataka pero kumilos pa rin at naghanap sa nawawalang batang yon. Sa lawak ng lugar namin, maraming tubo at mga punong kahoy. Hindi talaga namin siya makita. At sa kapaguran, sumilong muna kami. May isang nakapagsabi na matanda na may nakita siyang bata na bitbit ng isang lalaki noon. Sobrang baho umano ng lalaking ito. Ayon sa matandang yon. Nagtaka umano ang matanda gawa ng ang pagbuhat niya umano sa bata na natutulog nun. Isang kamay lang. Nakaipit ang likod ng bata sa braso niya. Imbis na dapat ay nakapatong ang puwet ng batang ito sa mismong braso ng lalaking yon. Basta ganon. Yung hindi komportable yung mata mo pag nakatingin sa pagdala niya. Ganon na ganon umano. Pero sabi ng matanda, hindi umano sa direksyon na hinahanapan namin napunta. Kaya inabot na ng mga 4:00 ng hapon noon. Hindi pa rin namin makita yon. Mabuti na lamang at si nanay naghanap din noon. Nang may nakita siyang bakas ng paa papuntang ilog, dahan-dahan si nanay na sumunod doon sa bakas na yon. Walang ano-ano ay may nakita siyang malaking aso na tumalon sa kabilang ilog. Nang makita ito ni nanay, pinagmumura niya ito. Yung ilog na yun ay maraming mangroves. At gulat na gulat ang aking ina nang makitang naroroon ang batang walang malay sa loob ng mga nakataas sa putik na ugat ng mangrove na yon. At sa kabutihang palad, buhay pa ito. Malaki ang pasasalamat ng pamilya na naabutang buhay pang bata. Kasi kung naabutan pa ng dilim yon, paniguradong hinding-hindi na makikita ang bata kailanman. Ang sabi-sabi kasi, ang kabilang ilog ay meron umanong mga naninirahang mga aswang. Ito naman ay isang kwento na nanggaling sa isang matandang geodetic engineer. Hindi ko lang sigurado makakagili kung tama ako ng pag-pronounce ng geodetic. Hindi ko na lamang sasabihin ang pangalan gawa ng wala itong paintulot sa kanya. Si engineer po ay na-contract namin sa isang lote sa Bacolod City. Siya ay nasa 64 na taong gulang sa pagkakatanda ko. Nung andun na kami sa site, una ay hindi ko lang pinapansin ang pinagkikwentuhan nila. Basta focus lamang ako sa pagsukat ng mga tauhan niya.
Hanggang sa lumapit ako sa kanila kasi inaantay pa nila ang mga equipment nila na ma-fully ready na nun. Habang abala ang isang tauhan niya sa pagsukat gamit ang mga gadgets nila, napatanong ang engineer sa akin na naniniwala ba ako sa aswang. Umuo ako pero sabi ko hindi pa talaga ako nakakakita nun. Tapos sinabi ng engineer na ito, alam mo ako, sa tanda ko na to, imposible pa akong maniniwala pero kahapon, napaniwala ako. Siyempre Sir Sat, tinanong ko siya kung bakit nun. 10:00 sumano ng gabi nun. Ang tinitirahan nila ay isang partikular na subdivision. Umuwi ang anak niya ng ganong oras. Nurse ito, dahil sa pwede naman po ang tricycle na pumasok sa subdivision, ay nagpatid na lamang ang anak niya sa kadahilan ng nasira ang sasakyan nila. Habang papunta sa loob ng subdivision, ay may nadaanan silang matanda na papasok din mismo sa subdivision na yon. Sinabihan ng driver ng tricycle na sumabay na ito. Hindi nila mamukhaan ng matanda kung lalaki pa o babae. Pero meron itong baston. Paugod-ugod kung maglakad. Wala namang amoy na nasambit si engineer pero sabi ng anak niya ay hindi sila pinansin ng matanda. Subali nagpatuloy na lamang sila pauwi sa kanilang bahay. Nang walang ano-ano, bago pa man umabot sa bahay nila o bago pa man sila makauwi nun, takang-taka sila gawa ng yung matanda nauna sa kanila, naglalakad pa rin. Sa gulat ng dalawa ay napababa sila at nagbusina ang driver na ito. Hindi sila pinansin ng matanda. Paugod-ugod pa rin ang paglalakad niya. Nang marinig nila ang engineer ang busina ng tricycle, bumaba sila at lumabas ng bigla na lamang umanong. Umikot-ikot ang tricycle sa gitna ng daan. Kahit na walang sumasakay nun. At huminto din ito. Nagtinginan sila at agaw pansin umano ang matanda na paugod-ugod nun. Nilapitan umano ni engineer yung matanda at nang halos 1 metro na ang lapit niya, tumingin umano ito sa kanya. Namumula ang mga mata. Nangingitim ang bunganga na kumukulubot ang mukha nun. Saka ito lumundag ng napakataas sa kabilang bakod kung saan ay may mga tubo na mga nakatanim. Magpasa hanggang ngayon ay nananatiling misteryo pa rin kay engineer at sa mga nakasaksi at ganun din naman po sa akin ang nangyari. Sa mga ganitong pangyari, mas okay talaga at importante ang magdasal. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa kanila. Gawa ng at least handa tayo sa kahit na anong pwedeng mangyari pag nakasagupa tayo ng ganitong uring nilalang. Salamat po sa pagbasa ng aming mga karanasan. Shoutout kina Mayor namin dito sa barko, Sir Lumax, sa mga 7 hanggang 10 na duties, Sir Dangalens, Den Rowens, Sir Aljur at Sir Aldin. Sa malupit naming Saitama, Jazzmaster Considence, Bambi Juni at sa sobrang adik sa kwento mo, ang nag-iisang Sir Esperits. Mula sa crew ng Andrea Palado, we wish you a bless and more stories to come.